Maraming salamat po, Sir Marvin Arellano, sa ating butihing principal, Dr. Joel Salvador, sa puno ng kagawaran ng Araling Panlipunan, Ginang Lisel Manal, sa team leader ng grade 8, Dr. Arlis Tominos, sa aking mga kasamahang guro, lalo na po sa mga guro ng grade 8, mga magulang at higit sa lahat, sa mga pinakamahalagang bahagi ng gawain ito, ang aming pinakamamahal na mga mag-aaral. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo umalaot sa gawain ito, ay tunghayan po muna natin ang isang maikling video presentation bilang bahagi ng panimula sa gawain ito. Napanood niyo po ang ating maikling panoorin. Ang inyo pong napanood ay binahagi po sa atin ng isa sa pinakamahusay at magaling na guro ng Araling Panlipunan na si Sir Raymond Mendoza. Alam niyo po, sa ating pong napanood, inilarawan po dito ang maaaring maging bunga ng ating patuloy na pagunlad. Mga bunga na maaaring makaapekto sa ating pamumuhay bilang tao, lalo higit sa ating kalusugan. Ngayon po ay napakahalaga ng ating kalusugan. Ika nga ng ating mga dalubhasa, health is the fundamental human rights. And it is also one of the key indicator ng tinatawag natin sustainable development. Kaya tama-tama po sa ating pag-uusapan para po sa araw na ito. Okay? Ang ating po kasi pag-uusapan ngayon ay patungkol sa International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Sa ating pong araw sa ating pong gagawin sa araw na ito, bibigyan po natin ng kahulugan kung ano po yung Sustainable Development at bibigyan po natin ng diin kung ano po ang impact nito nitong creative economy sa tinatawag nating sustainable development. Okay po. So, bago ko po yung simulan, nais ko lang muna pong balikan yung tatlong goals of United Nations. Mayroon po tayong tatlo na goals ng United Nations. Ang una po, maintaining international peace and security. Ito po ay layunin na kung saan pinangangalagaan po ang pandaigdigan, kapayapaan at seguridad ng lahat ng kasapi ng nagkakaisang mga bansa upang mapanatili po ang kapayapaan sa daigdig. Ikalawa po ay yung developing friendly relations among nations. Yung pagpapaunlad po ng mga relasyon pangdaigdigan para sa patuloy na pagtabasa ng pandaigdigang kapayapaan at mabuting relasyon pandaigdigan ng lahat ng kasapi ng mga nagkakaisang mga bansa. At yung pangatlo po ay promoting social progress.
So, yun po yung dahilan kung bakit taon-taon yung tema ng United Nations ay umiikot po sa tatlong goals po na yan. Katulad po ngayon, yung ating goals, yung ating tema, International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Kung inyong mapapansin, nariyan sa pangatlo, no? Yung tema ngayon, Promoting Social Progress. O halos saklaw ng tatlong yan, yung tema natin sa ngayon. Pero, kung bibigyan din, mas naka-focus siya doon sa promoting social progress. So, sa pagsimula po ng ating gawain, ay bigyan natin ng kaliwanagan kung ano ang sustainable development. Sustainable development was defined in multiple ways. The most often cited definitions are: sustainable development is an organizing principle. Sabi, no, for meeting human development goals while simultaneously sustaining the ability of natural system to provide the natural resources and ecosystem services on which the economy and security depend on. Sabi kasi, dito kung papasin ninyo, ipinopromote nila, sabi daw, dapat no poverty, total eradication of poverty. Pero hanggang maraming mahirap. Okay, may mga rason kasi, alamin natin. Dapat daw, walang kagutuman, zero hunger. Dapat daw ay mayroong good health sa larangan ng kalusugan, no? Dapat daw may quality education. Dapat gender equality. Ayan, no? Dapat daw clean water and sanitation at marami pang mga dapat bigyan ng konsiderasyon dito sa tinatawag nilang sustainable development. Okay? So, dito po sa sustainable development definition number 1, ipinapakita po dito yung sinasabi ko na mga halimbawa na target, no? Itong sustainable development na ito. Yung pagkawala ng mga kagutuman, kahirapan, etc. na binanggit ko po kanina. Sumunod po. Sabi po, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations. Alam niyo po kasi, hindi natin po pwedeng i-check-pera, no? Yung susunod na henerasyon. O alam natin na habang dumadami ang tao, dagdag ito stress sa kalikasan. Bakit? Kasi po, habang dumadami ang tao, kinakailangan tugunan ang pangailangan ng tao. Yung basic needs ng tao, ano ba yun? Shelter, clothes, pagkain, no? So, sa makinukuha ang lahat ng yan sa kapaligiran. Kaya nga sabi natin, habang dumadami ang tao, dagdag stress sa kapaligiran. Ngayon, habang nai-stress sa kapaligiran, nagsasuffer ang susunod na henerasyon. Dito po sa sustainable development, sabi, isa raw itong pag-unlad na kung saan pipilit na maabot ang pag-unlad na hindi dapat mag-suffer ang susunod na henerasyon. Okay, that is sustainable development. Okay? So ngayon, kung bibigyan po natin ng pangkalahatang simpleng pagpapaliwanag ang temang International Year, no, of Creative Economy for Sustainable Development, makikita po natin ang ganitong kasimpleng pagpapaliwanag, no? Okay. A number of activities will take place to highlight the power of creativity for resilience in a time of pandemic and to share best practices and experiences, enhance human resource capacity, promote an enabling environment at all levels, as well as tackle the changes of creative economy. Okay, so kung titingnan niyo po dito sa simpleng pagpapaliwanag, binibigyan po ng highlights, no? Yung nagagawa nitong creative economy sa pagtugon sa tinatawag natin sustainable development. Okay? So, yung ating mga naranasan ngayong pandemic, yung ating mga
ginagawa ngayong panahon ng pandemic, lalo pag lockdown, ano? Naranasan natin lahat yan. So, magkakaroon tayo ng idea dito kung ano yung tinatawag nating creative economy. Kasi marami nagsulputan ngayon. No? So, ngayon, sabi, the COVID-19 pandemic has paralyzed the creative economy. Totoo po yan, no? From creation, production, distribution, no? Yung lahat, no? Ng access na po pwede na paralyzed, no? Kahit yung ating mga artista, even the formal institution, itong education institution, itong ating pag-aaral, educational institution, ito po ay na-paralyzed din, kaya nga nagkaroon tayo ng distance learning. Ngayon po, makikita natin yung culture sector, no? Yung mga artista natin, hindi nakaligtas dyan sa pagkaka-paralyze ng kanilang hanap buhay. Kaya nga nagkautal-utal na si Coco Martin, no? Sa galit dahil sa pagkasara ng ABS-CBN, at nung magsara ang ABS-CBN, maraming mga nagawa ng hanap buhay, ilang libong mga magagawa ng nasabing network ang gawa ng hanap buhay. Ano man ang dahilan, maraming mga speculation, pero ang pinupunto kasi natin dito, yung pagkaka-paralyze ng lahat ng mga aspeto sa buhay ng tao, sa larangan ng ekonomiya at paggalaw ng tao, na kontrol lahat yan dahil sa pandemyang ito. Nagkaroon ito, no, ng tinatawag na epekto sa ekonomiya. Kahit yung tinatawag natin creative economy na paralyzed, pero hindi siya totally na paralyzed dahil nag-create ito ng panibagong mukha ng ekonomiya. Okay? Mamaya alamin natin kung ano ang mga nangyari dito pagkatapos ng pagkaka-paralyze ng mga ito. Okay, so ang kaalaman, sabi nga, no? Okay, ang kaalaman, kultura at pagkamalikhain ay palaging umiiral. Okay? At hindi kailanman nawawala sa tao. Okay? Ang makabagong paniniwala at pananaw ng tao ay maaaring magtulak upang magkaroon ng paglago ng ekonomiya at patuloy na pag-unlad nito. Kaya makabagong paniniwala at pananaw ng tao ay maaaring magtulak upang magkaroon ng pagbabago at paglago sa ekonomiya. Ito po yung mga lumabas ngayon, panahon ng pandemya. Yung mga makabagong pananaw, kaya marami nakilala mga tao ngayon, lalo sa larangan ng online selling. Okay? Sumunod po, ang sabi nito, ang lahat ng bansa, mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap, ay may malikhaing talento at kultura. Okay? So, ang creative economy ay isang ekonomiya na nakadepende sa isang malikhaing industriya upang makalikha ng kita. Okay? Ang creative economy ay isang nabuong konsepto bilang isang pamamaraan ng pag-unlad ng kaalaman sa ekonomiya sa bagong panahon. Noong una, may pag-aalinlangan, no? May pag-aalinlangan kung paano patibayin ang mga ugnayan sa pagitan ng ekonomiya, kultura, teknolohiya at pati na rin ang panlipunan at kapaligiran. Ayon sa pag-aaral ay napatunayan na ang creative economy ay nagtataguyod ng panlipunang pagkasama-sama, edukasyon, pagkakaiba-iba ng kultura, kagalingan, kasama na rin pati yung patuloy na pag-unlad ng isang bansa. So, sa loob ng maraming taon, ang kontribusyon ng creative economy ay hindi matatawaran, no? Pero hindi ito napapansin ng pamahalaan sa kanilang pang-araw-araw ng mga programa at mga gawain. Sa kabila, no? Sa kabila ng malakas na kontribusyon nito para sa kaunlaran at paglikha ng trabaho sa kalakalan, lalo sa larangan ng turismo. Malaking bagay itong creative economy. Hindi ito nabibigyan ng pansin noon, wala pang pandemya. Okay? So ngayon, tingnan natin, after 2 years, no?
after 2 years, nagkaroon ngayon ng tinatawag na isang pagbabago. Bakit? Kasi naging prioridad ang creative economy. Naipakilala yan sa mga pambansang pag-uusap, sa pandaigdigang mga patakaran na isama yan. So hanggang sa ang creative economy ay nakasentro ngayon. No, nakasentro sa sining, kultura, sa mga malikhaing industriya. Pero sabi natin, kahit doon nakasentro yan, hindi yan limitado. Ibig sabihin, nakasentro man yan sa sining, sa kultural, sa malikhaing industriya, hindi siya limitado, walang limit, limitless yan. Okay? So, paano ito niya nasagawa? Sabi sa slides ng tanong niya, no? Ang pagkamalikhain, sabi nga, no, ay mula, balikan ko yung tanong, baka mawala tayo eh. Ayan, mawala yung tanong. Ayan. So, ang pagkamalikhain ay mula sa mga ideya. Mula sa mga ideya, mula sa mga imahinasyon, at ito ay matagpuan sa agham, negosyo, at mga serbisyo. Ang creative economy ay nakabase sa mga ideya, malikhaing kasanayan, at kakayahan ng bawat bansa upang magkaroon ng oportunidad na umunlad. Ang pagkamalikhain ay nagdudulot ng pagbabago ng intelektual, no, na kapital sa mga produkto o maging sa serbisyo o sa proseso ng paggawa na may komersyal at kultural na halaga. Sa buong mundo, ang creative economy ay nabibigay ng halos tumigit kumulang, no, mga approximately mga 39 million. Hindi ito updated, no? Nakuha ko lang ito sa Google. Nagbibigay ito ng mga 39 million trabaho sa daigdig, no, sa buong mundo. Okay? Sa mga ito, ang pinakamabilis, no, na lumalag ng sektor sa pandaigdigang ekonomiya, sabi nga, ay itong tinatawag nilang creative economy. So, ang daming binibigay na hanap buhay, ang bilis lumago, ang bilis ng pagulat, ang laking tulong sa lahat ng antas ng ekonomiyang pandaigdigan. So, kahit sa panahon ng pandemya, ang creative economy at ang tinatawag natin digitalisasyon, itong digitalization, ito yung paggamit natin itong mga makabagong teknolohiya sa kasalukuyan. Okay? So, patuloy, no, itong creative economy at ang tinatawag natin digitalisasyon sa paglikha ng makabago, pamamaraan at kagalingan sa larangan ng ekonomiya. Maraming mga lumalabas ng mga makabagong sistema ngayon upang kumita ka ng pera at naglalabas sila ng kapital upang kumita ang mga kapitalista sa panahon ng pandemya. So dyan makikita natin siya, sabi ko kanina, paglabas ng makabagong mukha ng ekonomiya. Yung tinatawag natin ngayong creative economy. Okay, so ang buhay sa panahon ng pandemya, no, ay masasabi natin napakahirap malampasan kung wala yung musika, kung wala yung mga aklat na binabasa natin, kung wala yung mga pelikula, wala mga video games, wala yung mga ML, wala yung mga TV shows, walang radyo, wala doon si Papa Dudut, yung Barangay Love Story, no? So, lahat ay magiging boring kahit na yung balita ay wala. Magiging boring at napakahirap ng pasan ng pandemya ito kung wala yung mga binanggit ko na yan. Pero tingnan ninyo ang creative economy ay isang makabagong anyo o pamamaraan na makakatulong sa proseso ng pagbangon ng ekonomiya hanggang matapos itong kinakaharap nating pandemya. Okay? So, ipinahayag ng United Nations ang tema ngayong 2021 na International Year of the Creative Economy for Sustainable Development. Ang taong ito ay magbibigay ng isang mahusay na pagkakataon upang mas mapagyaman, no, ng Center for
creative economy, yung tinatawag na CCE, ang kanilang mga patakaran, ang kanilang mga proyekto at mga aksyon para sa pandaigdigang kagalingan. Okay, so simula noong 2004, ang tinatawag nating UNCTAD, ano ba yung UNCTAD? United Nations Conference on Trade and Development, ay sinama na itong CCE o itong tinatawag nating creative economy sa mga paksang tinatalakay nila sa pandaigdigang usapan kaysa pandaigdigang pagpupulong. Ngayong 2021, ang panahon upang pagyamanin natin ang tinatawag nating creative economy. Patungo sa isang mas malikhaing, eksklusibo at pagpapanatili ng pag-unlad para sa lahat. Okay? Ano ang maaaring maging impact ng creative economy sa sustainable development? Ito yung maaaring maging mga impact, sabi, no? Okay. So, ang dami, no? Ang assumption, no? Ito yung, kaya medyo malabo, nababasa niyo ba? Di yata mabasa masyado. Anyway, sabi dito, basahin ko na lang. An assumption that future generations will be always better has fermented economic thinking since the work of Adam Smith and David Hume. It has been used to justify arguments that society need only worry. Ito yung pinapaliwanag ko kanina. Ito yung sinasabi ko. No? So, dito, class, hindi ko lang tatapusin basahin. Ang gusto lang naman tumbukin dito at sabihin dito, yung it has been used to justify arguments that society need only worry about today because the future will take care of itself. Dito kasi sa sinasabi na ito ng mga pilosopong ito na mga ekonomista, no? Ang kanilang nais bigyan din dito yung sa impact ng creative economy, no, sa sustainable development. Ang gusto nilang bigyan din dito na bahala na ang bukas dahil ang bukas ay kaya niya pag-ingatan ang kanyang magiging kahinatnan. Kumbaga ba, kung ano ang mayroon bukas, yun ay mapagagawa ng paraan ng mga susunod na henerasyon. Kumbaga ba, ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ay parang hindi tama, no? Kasi nasabi ko kanina, mahalaga sa sustainable development na kanilang pinapaksa yung pangangalaga sa kapaligiran habang inaabot natin ang pandaigdigang pagtugon sa pangailangan at pag-unlad ng lahat ng mga bansang kasapi na nagkakaisa sa mga bansa o United Nations. Okay, so sabi, our actions today will hurt future generations. Ang ating ginagawa sa kasalukuyan na pang-abuso, pagmamalabis ay maaaring magbigay ng malaking panganib para sa ating susunod na henerasyon. Kaya yung ating mga ginagawa dapat maging mapag-observe, no? Kumbaga sensitive tayo kasi tingnan niyo, kahit na yung mga bata pag kumain, kahit na si jeep ka, bigla ka na lang magugulat, may tumilipad na pinagkainan ng mais, pinag-inuman ng milk tea, no? Kung saan tinatapon. So, pang-aabuso sa kapaligiran yan. Ako bilang isang guro, alam nyo, nalabay ako, lagi ako nag-iipon ng mga buto, nakamulekta ako ng mga buto. Sinasabi ko, hindi ko sinasabi ito para ibigay ako magandang halimbawa. Ginagawa ko lang itong halimbawa upang bigyan kayo ng idea kung ano yung tinatawag natin impact nitong creative economy sustainable development. Okay? It is possible that future generations can be made worse off by inheriting fewer resources from the current generation. Kita nyo na, no? Maaaring maging problema sa hinaharap, no? Kung ang ating papamana ay kakaunti na lamang na pagkukunan ng mga likas na yaman. Kaya napakahalaga na habang tayo umuunlad, patuloy nating pahalagaan ang ating kapaligiran. Okay? Habang tayo umaabot sa ating pandaigdigang pag-unlad, patuloy nating pahalagaan ang ating kapaligiran. Creative economy, sabi, produce fresh ideas which are the basis for progress in which today's economy. It is the hidden force that keeps us moving in the right direction. Okay?
Ito, nasa slide yung binasa ko. Ayan. It is, sabi yan the hidden force that keep us moving in the right direction. So, sabi nga, kahit ganon, kailangan natin i-consider, yung negative impact nitong ginagawa natin sa ating mga makabagong mukha ng ekonomiya upang matugunan natin yung ating pag-unlad. So, habang patuloy na malikhaing paggawa ay umuunlad, yung creative economy niyan, ay patuloy naman yan na sumisira ang ating kalikasan. Ang sagot, ang tugon, nasa mga tao ang tamang solusyon. So, okay. Isa sa negatibong epekto nito ay tinatawag nating anthropogenic global warming. Okay, ano ba itong anthropogenic global warming? Ito yung global warming na gawa o likha ng tao. Okay, tingnan niyo, may tinatawag tayong carbon dioxide. Yung carbon dioxide, yung causes niyan ay yung water sa kalawakan o yung water on the surface of the earth, nag-evaporate yung tubig. Okay? So habang patuloy tayo nasusunog ng mga gasolina sa mga pabrika, sa mga sakyan, okay? Nagkakaroon ng mabilisan na pagtaas, pag-evaporate ang tubig doon sa maaaring matrap yung init, doon sa tinatawag natin carbon dioxide. Pag natrap yung init, nagbabago ang temperatura ng daigdig. Tinatawag natin ang anthropogenic global warming, na kung saan tao ang lumikha nito. So, yung sa halimbawa, yung sinasabi ko, na maaari maging epekto nito, tinatawag natin creative economy. Okay? So, kasi habang dumadami ang mga industriya, mga pagawaan, parami ang sumusunog at kumukonsumo ng gasolina, ng crudo, na iba pang mga bagay na lumilikha na tinatawag natin carbon dioxide. Okay? So, the aim of sustainable development is to balance our economic, environmental, ayan nakasulat sa stage ninyo. The aim of sustainable development is to balance our economic, environment, and social needs, allowing prosperity for now and future generations. Okay. Binibilis ako kasi kukulangin tayo sa oras. Okay, so, narito yung, ito po yung impact, yung impact ng creative economy sustainable development. Tapos po, punta na po tayo dun sa sample ng binigay ko mga sample of consuming creative products or services. Andiyan po yung using of broadcast online, yung nangyayari sa ngayon, yung pagbili natin ng mga dyaryo sa mga newsstand, yung pag-subscribe natin sa iba't ibang mga entertainment, yung mga streaming services, yung pagpunta natin sa mga local cinema, yung pagbili natin ng mga damit, furniture, yung mga online na mga binibili natin, yung mga pagbabasan natin ng mga aklat, lahat po ito ay ilan sa halimbawa ng tinatawag nating consuming creative products. So, ito po ay ilan lamang sa sinasabi nating nilikha ng creative economy na kung saan kinukonsumo ng tao. Bakit ko kailangan bigyan ito ng bilhin? Kasi kung wala yung creative economy, malaking bagay at para tayo nasa lumang panahon. Imagine, ito mga binanggit ko lang sa mga halimbawa na kinukonsumo natin na ginagamit ng tao ay likha o bunga ng tinatawag natin creative economy na maaari din sinasabi kong maglikha din ng problema sa ating kapaligiran. Kaya dapat balance po. Habang umuunlad, tandaan natin ang patuloy na pag-unlad, dapat patuloy na pangalaga ng ating kapaligiran. Ikaw, bilang mag-aaral, ano yung magagawa ngayon sa ating pag-uusap, sa ating mga sinasabi dito, ano yung may bibigay na tulong para sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Pero hindi pa tayo tapos sa ating usapin. Isa lamang sa tanong ko sa iyo yun. Meron pa tayong ibibigay na ilan sa halimbawa nung tinatawag natin examples of sustainable development. Ano ba yung mga halimbawa? Yung wind energy, solar energy, yung crop rotation, bakit kinakailangan yan? Kasi makapansin mo sa mga taniman, tanim ng palay, following na yung susunod na taniman, pag-ani, mais naman. Pagkatapos ng mais, sunod, pakwa naman. Pagkatapos ng pakwa, iba-iba. Bakit kasi kailangan gawin? Kasi para huwag masira yung lupa, yung vitamina ng lupa. So, bagay yung tinatawag na pamaraan, nung tinatawag na sustainable development.
para mapanatili yung lupa na fresh at hindi maubos ang kanyang sustansya, hindi siya masira. Kasi kapag nasira ang lupa, malaking problema. Dahil magkakaroon ng problema sa mga produktong pang-agrikultura na makaka-epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sustainable development kasama ang crop rotation. Ano pa? Water efficient fixtures. At kasama na rin dyan yung green spaces. Ano ba yung mga yan? Yung mga nakikita mo sa sementeryo, sa mga parke, no, sa mga garden, sa mga schoolyard. Meron tayong gardening dyan. Bahagi yan ng tinatawag nating sustainable development. Okay. So, sumunod. So, sa pamagitan ng mga ibinigay, no, na halimbawa, makikita natin na habang patuloy na kumukonsumo ang tao, ay patuloy din ang paglikha at paggawa ng mga pamamaraan upang mapangalagaan natin ang kapaligiran para sa patuloy na pagunlad. Another, the creative economy has the potential to not only strengthen the expansion of global value chains, increase digital adoptions among creative small and medium-sized enterprise, yung tinatawag natin SMEs, no? Fuel the export of cultural goods and creative services and foster ownership through local engagement, but also contribute to the overarching goal of sustainable development. So, okay. While the creative economy has offered a large potential for socio-economic growth, the coronavirus disease, o yung tinatawag nating COVID-19 pandemic, has hindered the industry's progress and resulted in a loss of income and livelihoods. Binanggit ko na po ito kanina. Comprehensive policy responses for the creative economy need to be in place to assist in its recovery and assure its resilience and sustainability both in normal and unprecedented circumstances. So, ano yung mga polisiyang ipinatutupad, no? O yung mga maaari i-rekomenda. So, meron 3 major socio-economic factors for consideration when designing comprehensive policy frameworks or a roadmap for the development of the creative economy. Number 1, digitalization can be adopted, no? So, maraming pamamaraan. Paano ba ito maabot? Supporting technological, innovation, etc. etc. Okay? So, meron pang sinasabi na strengthening ICT o infrastructure for digital readiness. And then, yung letter C, yung facilitating digital transformation. Halimbawa niyan, yung mga electronic commerce, no? Yung mga e-commerce, yung mga mobile commerce o m-commerce natin, no, na ginagamit ngayon. Kasi sa bahay ka, order ka natin, nagagawa, no? Pwede. Okay, next. Ano pa ibang mga policy recommendation? Andyan yung number 2. Although technology is being maximized, it is important to nurture creative talents. Importante kahit na may mga modernong teknolohiya, mahalaga na pagbutihin at i-develop pa rin natin yung mga talents ng lahat ng ating mga tao. Okay. Hindi yan kasi pwedeng palitan ng automation, no? So, hindi mo pwedeng palitan yung galing at husay ng tao kahit ng mga robot yan. Okay? Iba yung talagang tao na talagang may gumagana ng isip sa kanyang ginagawa. Okay? So, paano ito makakuha? Sabi, maaari educational reforms, no? Sabi, educational reforms to equip people with digital technologies. Turuan ng tao, huwag mahusay. Okay? Conducting capacity building, no? Mga webinar, mga seminars, trainings. Establishing mechanism to protect intellectual property rights. Okay, ito yung sa pagkuha ng mga kaalaman ng iba, tapos ginagamit ng iba. Dapat ay maprotektahan ng kahusay at galing ng mga bawat tao sa kanilang sarili mga talent upang magkaroon ng maayos na pagpapatupad ng tinatawag nating creative economy for sustainable development.
At yung pangatlo ay yung partnership and networks for knowledge creation and cultural exchanges are essential for boosting creative industries and the production of cultural goods and creative services. Okay. So, yung pong galing at husay ng tao, no, ay mahalaga pa rin. Okay? Yung paglikha ng samot-saring ideya upang magkaroon tayo ng kikitain o makasurvive tayo sa ating pang-araw-araw upang tayo maging mga successful, maging mahusay na tao sa lipunan, sa komunidad na ating kinabibilangan. Napakahalagang italim natin sa puso at isipan natin ang tema na itinuturo ngayon ng Samahan ng Kakaisang Bansa, International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Ibinigay na po natin yung kahulugan ng Sustainable Development, ibinigay na rin po natin yung impact ng Creative Economy sa Sustainable Development, at nagbigay po tayo ng mga rekomendasyon o ano yung mga dapat gawin. Ngayon naman po, bago natin po tapusin ang ating pag-uusap, ay nais ko lang po kayong bigyan, no, ng maikling pagbubuod sa ating usapin o sa ating pinag-usapan. Alam niyo po, ang ating bansa ay nakaharap, no, sa napakabigat na problema. Malapit ang eleksyon. Okay? So ngayon, yung susunod na presidente ang siyang magiging shock absorber, magiging tagatanggap nitong impact nitong ating kinaharap na pagdausdos o pagbagsak ng ating ekonomiya. Hindi kasi ito mga pababangon sa isang taon lang, no? Napakatagal na parang bago tayo makarecover muli. Ngayon, ang hamon sa inyo ng kagawaran ng Arling Panlipunan mula sa mga guro ng grade 8, no? Ang buod nitong ating pag-uusap ngayon, ilalagay ko sa isang tanong na lang, no? Itinanong ko ito kanina bilang mga mag-aaral, ano po ang ating magagawa upang tayo ay patuloy na maging bahagi ng pag-unlad ng ating bansa na may kaakibat na pangalaga sa ating kapaligiran. Kailangan po, maraming salamat sa inyong lahat at naway nakapag-share po ako ng kahit na munting kaalaman sa inyong mga murang isipan. God bless you all. Maraming salamat, Ginoong Carlos Revoltar, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Bilang pagtatapos, ang inyong pong lingkod, 10 ng aking mga kasamahan sa departamento ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga gawain hindi lamang ng aming departamento, kundi na maging ng lahat ng departamento ng ating mahal na paaralan. Sana po tayo ay manatiling ligtas at malapit sa Diyos upang tayo po ay ilayo sa anumang sakuna na maaari nating maranasan. Yun lamang po, maraming salamat. Muli po, ako po si Ginoong Jeffrey Real, ang inyong pong tagapagdaloy sa umagang ito. Maraming salamat po.